Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Mula sa balkonahe na madilim niyang silid ay nakatanaw si Rafael kay Cassandra na nakatayo sa madilim na bahagi ng hardin. May kinikimkim pa siyang galit sa dibdib dahil sa katatapos lang na pagtatalo nila ni Almira kanina. Gusto ng dating kasintahan na maging magkaibigan sila. Total daw ay pareho na silang may asawa. Pero hindi pa rin niya talaga kayang magpanggap na wala na siyang nararamdamang hinanakit kay Almira. Pumasok siya sa silid at kumuha ng alak sa stante. Saka umupo sa sofa. Nakaharap pa siya sa kadiliman sa may balkonahe. At nasa balintataw ngayon ay si Cassandra. May asawa na siya ngayon. Nakatali na ang pangalan niya. Nagtakdaman siya ng 2 taon sa pagsasama nila. Tiyak niyang mahihirapan siyang iwasan ang presensya nito. Lalo na't makikialam tiyak ang papa niya sa pagsasama nilang dalawa. Pinahid niya ang labi na naiwanan ng lipsticks ni Cassandra kanina. Hindi siya totoong lalaki kung hindi siya nadala sa malambot nitong labi. Nang halikan siya pagkatapos ng kasal. Pero hindi niya maitatanggi na sa tuwing tatangkain niyang halikan ito, pumapasok sa isip niya kung paano rin ito hinahalikan ni Albert o dinadala sa rurok ng kaligayahan sa kama. Kailangan niyang panindigan na ang babaeng inangkin ni Albert ay pag-aari na nito. Malaking patunay na ang pangaagaw nito kay Almira kahit na halos dekada na ang pag-ibig niya sa dating kasintahan. Maaga siyang gumising kinabukasan para pumunta sa bukid. Nagulat siya ng paglabas niya sa banyo ay nasa silid niya si Cassandra. Hawak ang box ng kwentas ng mama niya na ibinigay ni Carlos sa asawa niya. "Good morning." Wika nito sa magandang boses. Inalis niya muna ang bara sa lalamunan. At mabuti na lang dahil iniwas ni Cassandra tingnan ang baywang niyang nakatapis lang ng tuwalya. Kung hindi ay mapapahiya siya dahil nagsisimula ng bumukol ang nasa pagitan ng mga hita niya. "Anong kailangan mo?" Mahina niyang tanong na alam naman niya kung bakit ito naririto. "Isusoli ko lang yung kwintas. Baka mawaglit ko pa. Hindi ko to kayang bayaran." "Ibinigay na sa iyo yan ni Papa. Kaya't ikaw na ang may bagong may-ari niyan." Kaswal na sagot naman niya rito. "Please Rafael, napag-usapan na natin ito kahapon. Pumayag lang ako ni isuot yan sa kasal ko dahil sa request ng papa mo. Pero hindi ko kayang gustong angkinin." Hindi niya alam kung bakit siya nasakta nang sabihin itong kasal ko sa halip na kasal natin. Masyado lang siguro siyang sensitibo ngayon sa lahat ng bagay ay ikinasasama ng loob niya. Okay. Kinuha niya ang box at binuksan. Nang makita ang kwintas sa loob, ay isinara niya ulit saka inilagay sa drawer. Umalis na si Cassandra sa silid niya nang walang sali-salita na para bang hindi sila mag-asawa ngayon. Nagtaka ang mga trabahador nang makita siyang naglilibot sa mga pananim. "Hindi ba't honeymoon niyo ho ngayon?" Tanong pa ng ilan na umattend pa sa kasal nila. "Saka na ho ang honeymoon, marami pa hong trabaho." "Siguro may bala kayong sa ibang bansa mag-honeymoon. Ganoon naman ho ang uso ngayon. Hindi ka agad sinasamantala ang unang gabi." "Pero sayang naman ang pagkakataon, Rafael." Sulsul naman ng isa. "Napakaganda ng asawa niyo at batang-bata. Sigurado na mabubuntis ka agad yun. Dapat samantalahin mo na para magkaanak kayo kaagad." Isang pilit ng ngiti ang pinakawalan niya. Kung hindi sana kasintahan ni Albert si Cassandra, baka ngayon ay pinag-uusapan na nilang dalawa kung paano bumuo ng pamilya para na rin makalimutan niya si Almira. Pero tiyak na pagbalik ni Albert ay magkakagulo silang muli na magkapatid. Hindi ang tulad ni Cassandra ang basta-basta nito bibitawan, lalo na kung sa kanya ito mapupunta. "Pwede na ho ba nating kapasin ang ilang palay ngayon?"
Ay oo, naka-schedule na talaga Rafael. Baka abutan pa tayo na bagyo. Mabuti na ang maani na at ilalagay na lang sa kamalig. Sige ho, umpisahan na ho natin. Lumakad siya patungo sa malawak na bukirin kung saan matatanaw ang ikta-ektaryang palayan. Kung mayroon man siyang maituturing na pag-aari niya, ito ay ang mga tanim na ilang linggo at buwan nilang pinaghihirapan. Ang maituturing niyang kanya. Pero kapag napunta na rin sa mga kliyente nila, ay hindi na rin niya pag-aari. Alas 8 na halos na matanaw niya ang paparating na sasakyan. Napakunot ang noo niya dahil si Cassandra ang nasa driver's side. Katabi nito ang papa niya. Nang huminto ito sa tapat niya, ay bumaba ang dalawa. Dinala ko ang asawa mo dito dahil naiinip na sa bahay, Rafael. Anong pinagkakaabalahan ninyo ng mga tauhan ngayong araw? Magsisimula na mag-alin ang parting ito, papa. Tumanaw siya sa mga trabahador na abala sa mga ginagawa. Bago siya sumulyap kay Cassandra. Masyado nang mainit para mamalagi dito. Dito lang kami sa silong ng puno ng duhat, anak. Hayaan mo na lang kami ni Cassandra dito. Wala siya nagawa kung hindi ang sumang-ayon. Dahil ugali naman talaga ng papa niya ang tumambay sa silong ng mga puno para lang hapin ang sariwang hangin at mag-relax. Ang gusto niya lang naman, tutulan kanina ay ang pagsama nito kay Cassandra. Pinuntahan niya ang mga trabahador para tulungan sa paggapas ng palay. Alas 12 na halos nang umahon sila mula sa initan para sa hapunan. May nakahandang pagkain sa kubo para sa mga trabahador. Siya ay sa mansyon kumakain. Pero ngayon ay nakahanda ang picnic basket sa tabi ni Cassandra at nakahanda ang mga pagkain sa picnic mat kung saan nakaupo ang dalawa. Masarap ang buhay dito kaysa sa Maynila. Basta't marunong ka lang magtanim at may pagmamahal ka sa lupa, hindi ka magugutom. Narinig niyang wika ng papa niya kay Cassandra. Hindi naman sumagot ang asawa niya na tumingin sa kanya, kaya't nagtama ang paningin nila. Kumain na ho tayo, baka kailangan niyo hong magpahinga kapag hapon. Kumuha ito ng plato at nagsandok para sa papa niya. Isang pang pinggan ang sinandukan nito bago iniabot naman iyon sa kanya. Sa'yo na yan. Tanggi na kumuha ng sarili niyang pinggan. Hayaan mong pagsilbihan ka ng asawa mo, Rafael. Kapag may kasama tayong ibang tao dito ngayon, ay kanina pa siya napahiya. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Rafael nang muling tumingin kay Cassandra. Hindi naman siya nito sinulyapan. Marami siyang gustong sabihin, pero tiyak na madidismaya lang si Carlos. Kaya ito nandito ay para paglapitin silang dalawa. Tahimik namang kumain ng asawa niya na paminsan-minsan ay ngumingiti kapag kinakausap ng papa niya. Nang matapos ang tanghalian ay tumayo siya at dumistansya. Natutuwa ako na marunong kang magkamay-iha. Nakatawang papuri naman ni Carlos. Hindi naman ho kami mayaman, kahit sa Maynila ho kami nakatira. Alam ko naman yon. Pero marami sa kabataan ngayon ang pilit na nakikibagay sa takbo ng panahon. Kahit hindi naman mayaman ay puro luho ang alam. Ikaw ay simple lang. Salamat ho. Liligpitin ko na ho ang mga ito at ihahatid na sa bahay. May kailangan pa ho ba kayo? Wala na, iha. Balikan mo na lang ako dito pagkahatid mo niyan. Bakit hindi na kayo sumabay, papa? Suhestyon naman niya. Babalik na ho ako sa bukid para maaga kami makatapos. Gusto ko pang mamalagi dito. Hayaan mo si Cassandra na matutunan ang pagpunta dito sa bukid mag-isa. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya habang nakatingin kay Cassandra na naglalagay ng mga gamit sa compartment ng kotse. Ang iniwan lang nito ay 2 foldable chair na gamit ng dalawa. Nang maiwan sila ng papa niya ay namayani ang katahimikan. Bakit magkahiwalay kayo ng silid? Papa, hindi ko kayo ipinakasal para sa pakitang tao, Rafael. Hindi mo ba gustong maging masaya? Sino ho ba ang hindi gusto yon? Pilit akong ngumiti sa kanya. Din tulungan mo ang sarili mo, anak. Kalimutan mo na si Almira. Sinusubukan ko, papa. 1 taon ko nang sinusubukan. Pero bakit may kumalat pang video ninyo ni Almira sa isang bar noong isang gabi? Napamasahe siya sa batok sa pagkapahiya. Lasing na siya noon. Hindi na siya nag-iisip.
Ikinasal ka kay Cassandra kahapon. Kailangan mong panindigan na may pagmamahal na namamagitan sa inyo dahil maraming mata ang nagmamasid. Akala ko ho ba, hindi dapat pakitang tao ang pagsasama namin. Muli siyang ngumiti kahit pinilit lang niya. Ang payo ko kanina sa iyo ay para sa sarili mo. Ang payo ko ngayon ay para kay Cassandra. Usap-usapan na siya sa buong bayan na panakipbutas siya sa ginawang pagtataksil sa iyo ni Almira. Lalo nang nasa hardin lang kayo ikinasal ni Cassandra. Alam ng lahat na pangarap mo noon na sa pinakamalaking simbahan dito sa La Union mo gustong iharap sa altar ang babaeng gusto mong pakasalan. Pag-uusapan ho namin ni Cassandra, Papa. Salamat, anak. Kung noong una ay duda pa ako sa sarili ko kung bakit ko kayo gustong ipakasal, ngayon ay sigurado na ako. Ayusin mo na lang ang relasyon ninyong dalawa. Magiging mabuting asawa sa iyo si Cassandra. Hindi ko alam kung ano ang nakita niyo sa kanya. Magaling ako sa ganun, Rafael. Pinaimbestigahan ko na si Cassandra at nasisiguro ko na mabuti siyang babae. Bigyan mo siya ng pagkakataon na pumasok sa buhay mo. Huwag niyo hong kalimutan na si Albert ang totoong kasintahan niya. Asawa mo na siya ngayon. At pwede mo nang ipaglaban ang karapatan mo sa kanya. Noon kasi hindi mo pa naman legal na pag-aari si Almira. Ako na ang makakalaban ni Albert kung pati kayo ni Cassandra ay sisirain niya. Sa unang pagkakataon ay nagsalita si Carlos ng ganoon laban sa totoong anak nito. Noon ay lagi na lang sila nagkakasundo sa pagbibigay niya lamang kay Albert. Nang makitang pabalik na si Cassandra gamit ang sasakyan niya, ay napilitan siyang ngumiti ulit sa papa niya. Tama naman ito. Tiyak na pinag-uusapan na sila sa buong bayan. Dahil walang nakakaalam na ikakasal sila. At 2 linggo pa lamang si Cassandra dito sa La Union. Babalikan ka ni Cassandra mamayang alas 5, Rafael. Ipasyan mo siya sa dagat para malibot niya ang buong lupain ng Hacienda Sullivan. Hindi na ho kailangan. Si Cassandra ang sumagot. Suminya siya sa asawa na hayaan na lang at huwag nang kontrahin ang matanda. Alas 4 ng hapon na magpasyang iwanan muna ni Rafael ang mga trabahador para umuwi sa mansyon. Marami pang trabaho sa bukid, pero kailangan niyang pagbigyan si Carlos na ipapasyal niya si Cassandra sa tabing dagat. May mga mountain bike sa kubo na ginagamit ng mga trabahador kapag naglilibot sa mga pananim. Iyon ang naisip niya noon na magandang gamitin dahil mas makakabuti sa kalikasan kung hindi na mapupulot ng gasolina ang motor sa hangin sa paligid. 3 kotse lang ang mayroon sa mansyon at kung hindi niya naman kasama ang papa niya, ay mountain bike talaga ang gamit niya. Parating pa lang siya ay natanaw na niya ang sasakyan ni Almira. Tiyak na kausap na naman ito ng papa niya tungkol sa pag-aayos ng relasyon nila ni Albert. Pagbaba niya sa bike ay nilakad niya ang papasok sa mansyon. Pero sa likod na siya dumaan at sa kusina tumuloy para kumuha siya ng maiinom. Nasaan si Cassandra? Tanong niya sa katulong. Kanina ho kausap ni Ma'am Almira. Almira? Oho. Hinahanap po kasi kayo ni Ma'am Almira. Si Ma'am Cassandra po ang humarap. Nasaan si Almira ngayon? Baka ho sumunod na sa inyo sa bukid. Hindi niya alam kung bakit kailangan siyang puntahan ni Almira araw-araw. Malinaw naman na sinabi niyang hindi na kailangan maging magkaibigan sila. Pag-akyat niya sa 2 palapag na mansyon, ay hinanap niya si Cassandra sa silid nito. Wala roon ang asawa niya. Paglabas niya sa hardin ay nakitang kausap nito ang hardinero at tumutulong itong mag-trim ng mga halamang mayabong na ang dahon. Anong ginagawa mo? Napalingon sa kanya si Cassandra na halatang nagulat. Luminga ito sa paligid. Naiinip kasi ako. Akala ko ba pupuntahan mo ako sa bukid? Hindi ba nagpunta na si Almira sa'yo? Ang sabi niya may lakad kayo. Marahan siyang umiling. Ang tigas talaga ng ulo ni Almira. Hintayin mo ako dito, magbibihis lang ako. Tumalikod siya at pumasok muli sa bahay para maligo at makapagpalit ng damit
Isang puting heels lang at t-shirt ang sinuot niya at khaki shorts. Kinuha niya ang susi ng kotse sa pasimano na malapit lang sa TV. Saka muling pinuntahan niya si Cassandra. Halika na. Saan tayo pupunta? Sa tabing dagat, hindi ba? Naningkit ang mga mata niya sa inis. Kung hindi siya umuwi sa mansyon ay wala pala talagang balak si Cassandra na puntahan siya. Paano si Almira? Wala kaming lakad. Sasama ka ba o hindi? Hinugasan nito ang maduming kamay na hose, saka sumunod sa kanya sa kotse. Anong sinabi ni Almira sa'yo? Tanong niya nang pinaandar na niya ang sasakyan. Marami siyang gustong malaman. Sinabi ko na lang na abala ako sa hardin para iwasan ko ang mga pagtatanong niya. Huwag mo na lang kasi siyang lapitan, kahit pa wala na siyang ibang makakausap sa bahay. Hayaan mong ang katulong ang mag-entertain sa kanya. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kaya ko siyang iwasan, Rafael. Paano ko nga ba haharapin ang taong pinangakuan mo na hihintayin ang annulment sa isang gabi bago ang kasal natin? Nakatingin lang ito sa bintana at ang ulo ay nakasandal sa upuan. I'm sorry. You don't have to. Ang kailangan ko lang malaman ay kung paano ako haharap sa kanya. Lalo kung ipinamumukha lagi niya sa lahat ng tao sa paligid na espesyal ang turingan ninyo sa isa't isa. Pagpasensyahan mo na lang sa Almira. Magsasawa din yun sa kakapunta dito sa bahay, lalo't wala naman si Albert sa mansyon. Hindi na ito nagsalita hanggang makabalik sila sa bukid. Kailangan niya munang i-inspeksyon ang mga ani bago sila magtungo sa tabing dagat. Matapos makausap ang tagapamahala sa ani, ay bumalik na sila sa sasakyan. Tama ka naman. Kailangan nating maging magkaibigan. Para na rin sa ating dalawa. Isa pa hindi titigil si Papa na paglapitin tayong dalawa. Dahil gusto niyang patunayan sa sarili niya na tama ang ginawa niyang pagpapakasal sa atin. Wika niya habang binabaybay nila ang dulong lupain ng hasyenda. Kinausap ka rin ba ulit niya para payuhan kung ano ang dapat at hindi dapat natin gawin? Napangiti ito sa sandaling sumulyap sa kanya. Mahilig lang talaga si Papa na mangaral sa dami ng pinagdaraanan niya sa buhay. Pagbigyan na lang natin dahil tayo rin naman ang makikinabang. Iniisip ko kung bakit nag-iba ang pananaw mo. Isang kibit balikat ang pinakawalan niya. Sa kabahagyang ngumiti dito. Mas magaan pala sa pakiramdam kapag hindi sila nagbabangayan ni Cassandra. Masyado na siyang nakakapalunod sa galit sa loob ng isang taon na nakalimutan niyang maging maginoo. Marunong ka bang lumangoy? Pag-iiba niya ng usapan. Hindi, wala naman dagat sa Maynila eh. Wala bang swimming pool doon? Wala akong panahon para mag-enroll sa swimming lesson. Hindi naman kami mayaman. Okay, ako na lang magtuturo sa'yo. Huwag na, Rafael. Hindi rin naman ako magtatagal dito. Ikaw na nagsabi na matagal ang 2 taon, hindi ba? Maya-maya ay natanaw na nila ang dalampasigan. Namilog naman ang mga mata ni Cassandra sa tuwa. Ang ganda. Natuwa naman siya sa nakikita ngiti sa asawa na parabang batang nakakita ng Disneyland. Pwede kang maligo dyan. Mababaw lang naman ngayon. Dito din ba lulubog ang araw mamaya? Yes. Pagbaba nila ay tumakbo kaagad si Cassandra sa dalampasigan. 5:00 na kaya hindi na masakit sa balat ang sikat ng araw. Wow! Nagustuhan mo ba? This is paradise, Rafael. Isla ba ang natatanaw natin ngayon? Oo. 5 minuto lang ang bubunuin kapag gagamit tayo ng bangka. White sand? Yap. Sana makarating ako doon. Minsan bago man lang matapos ang taning ko dito. Nakangiting wika nito. Tumapak na ito sa tubig at lumusong pa hanggang sa bandang tuhod na nito ang lalim. Ang sarap ng tubig, ang lamig. Sabi ko naman sa'yo, pwede ka maligo rito. Tapos sasakay akong basa ang damit ko. Tanong nito na parang tinatansya kung papayag siya. Natutuwa siya kapag nagtatanong ito ng nag-aalangan at idinadaan ito sa ngiti. Magtupis ka para hindi mabasa ang t-shirt at short mo. Ayoko nga. Isang malutong na tawa ang pinakawalan niya.
Umupo siya sa buhanginan habang pinapanood itong tinatanaw ang ilalim ng dagat. Bakit hindi ka lumusong sa tubig? Ikaw na lang, sawa na ako sa dagat. Nakakasawa ba talaga ang dagat? Parang ang tingin ko sa'yo, hindi naman nagpupunta dito. Totoong hindi nakakasawa ang dagat. Kapag naiinis siya kay Albert noon, ay dito siya nagpapalipas ng oras para kumalma siya. Pero maraming alaala ang dagat at dalampasigan sa kanilang dalawa ni Almira. Dito sila noon bumubuo ng pangarap nila. Kung hindi lang nagpilit si Carlos ngayon na ipasyal niya dito sa Cassandra, ay wala siya dito ngayon. Nang bahagya ng lumubog ang araw ay umahon na si Cassandra at umupo sa tabi niya. Ganun nga siguro ano? Kapag ang isang bagay palagi nating nakikita, tapos alam nating hindi mawawala yon, madalas hindi na natin binibigyan ng halaga. Anong ibig mong sabihin? Parang itong dagat. Alam mo ba kung ilang taga Maynila ang nangangarap na magkaroon sila ng pagkakataong masilayan ang ganito kagandang tanawin? Pero kayo, hindi nyo na yata pinapansin ang paglubog ng araw o ang malamig na tubig ng dagat. Kasi pwede naman namin puntahan ang lugar na ito anumang oras namin gusto, Cassandra. Yun ang ibig kong sabihin. Pwede ninyong puntahan kung anumang oras ninyo gusto. Pero ang tanong, kailan ka huling tumapak dito? Hindi ka nga excited na damhin ang tubig sa dagat eh. Hindi niya gustong sabihin ang saloobin niya ngayon kay Cassandra dahil kakakilala pa lang nila at hindi pa naman niya itutuluyang pinagkakatiwalaan. Hindi mo ba namimiss ang Maynila, ang pamilya mo? Itinukod niya ang dalawang braso sa buhangin habang nakatanaw sa ginintoang araw. Si mama lang naman ang naiwan ko sa Maynila. Pero oo, namimiss ko syempre. Iniisip ko na lang na para akong nag-abroad na may 2 taong kontrata. Kapag lumumos ako sa Maynila, sumama ka para madalaw mo ang mama mo. Hindi ba siya nagtaka na ikinasal kang hindi man lang siya na imbita? Yumuko siya at mapait na ngumiti rito. Hindi alam ni mama na ikinasal ako. Bakit hindi mo sinabi? Para hindi na siya mag-alala. Sisermonan pa ako nun. Anong oras nga pala tayo uuwi? Gusto mo na bang umuwi? Baka abutin tayo ng dilim dito. Hindi ko alam na takot ka pala sa dilim. Gusto niyang sabihin na kagabi lang ay nakatayo ito sa may madilim na bahagi ng hardin. Huwag ka mag-alala dahil walang masamang tao sa parting ito na hasyenda. Mababait ang mga tauhan at takot sila na mapalayas ni Papa kapag gumawa sila ng hindi maganda. Hindi naman ako takot kasi nandyan ka. Ang kaso, inabutan kasi tayo ng hapunan. Dapat tutulong pa ako kina Minda sa pagluluto ng hapunan eh. Hayaan mo na silang maghanda ng pagkain sa mesa. Sabi nga ni Papa, ituring ka namin isang mahalagang panauhin. Habang pinagmamasdan ni Cassandra ang papalubog na araw, ay sa kanya naman siya nakatingin. Ngayon lang sila nagkaroon ng matinong pag-uusap mula nang dumating ito sa mansyon. Ngayon niya lang napagtanto na sa kabila ng kasimplihan sa maraming bagay, ay hindi ito ordinaryong babae. May laman ang bawat binibitawan nitong salita. May lalim at may kahulugan. Iyon marahil ang nakita ni Carlos, kaya naisipan ito na ipakasal sa kanya. Nang tuluyang lumubog ang araw ay saka pa lang sila bumalik sa kotse. Hawak niya ang kamay nito dahil lumulubog ang paa nito sa buhanginan. Pilit niyang pinaglalabanan ang umuusbong na damdamin, sanhi ng nakakapasong pagkakadikit ng kanilang mga balat. So anong suhestyon mo sa kagustuhan ni Papa na dapat ay natutulog tayo sa isang silid? Kaswal na tanong naman sa kanya ni Cassandra. Matutulog tayo sa iisang silid? Hindi niya naiwasang kabahan. Hindi naman natin kailangang magmadali na makapagpalagay ng loob, hindi ba? Siguro naman maiintindihan iyon ng Papa. Siguro. Salamat. Mahina niyang wika baga matutol ang dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit naikondisyon niya kanina pa ang sarili na magsasama na sila ni Cassandra sa iisang silid ngayong gabi. Kahit siya ay naguguluhan na sa pabago-bago niya ng isip.